So marami po tayong nare-receive ng mga questions about US or US tourist visa. So kung meron po kayong mga American boyfriend and you are planning to apply for a tourist visa, kung alam niyo po sa sarili niyo na wala kayong enough or sapat na strong ties sa Philippines or wala kayong financial capacity to travel, huwag po kayong mag-apply ng tourist visa. Bukod sa masasayang yung gastos niyo, at the same time, masasaktan lang po kayo. Sponsored travel for tourist visa bound for US, nakakalungkot man pong sabihin pero sobrang hirap po itong makuha, lalo na kung hindi ka po frequent traveler. Frequent traveler meaning madalas ka nang nakakapag-travel. Merong nakapag-share ng story na frequent traveler po siya. Madalas na siyang nakapag-travel to Europe and to other countries. And meron po siyang source of income sa Philippines. So sa application niya, she declared that her travel is self-funded, meaning hindi po sponsored. And she also declared that she will be visiting her American boyfriend. Ang nangyari na-approved. Na-approved po yung tourist visa niya. Bakit? Because first, she have her financial capacity to travel. Meron siyang travel history. Yung travel history niya ay hindi lang po sa Asian countries. Madalas po siyang nagka-travel to Europe or Schengen countries. So hindi ko po kayo din-discourage. This is the reality. Applying a Schengen visa, I mean kung mag-a-apply po kayo ng visa bound for Europe, is very different from applying a US tourist visa. Kasi sa Schengen visa, magkakaroon po kayo ng chance na mag-submit ng mga supporting documents. Sa US kasi hindi. Wala pong requirements or documents na hihingiin kapag mag-apply po tayo ng tourist visa bound for US. So yung mga sponsorship letter, invitation letter, kung ano-ano pa mga documents ay wala po yung silbi sa US kasi hindi po yun nila hahanapin, hindi po yung titingnan. So kapag mag-a-attend ka ng interview for US tourist visa, ang kailangan mo lang pong dalhin ay ang passport mo tsaka ang sarili mo. So kung meron po kayong mga American boyfriend and then you are planning naman na to get married, then mag-apply po kayo ng K1 visa. Or kung wala pa naman kayong plano magpakasal, then try to travel to other countries muna. Mag-ano muna kayo para meron kayong mga travel history. And then kapag enough na yung travel history nyo, then apply for US tourist visa. Baka magkaroon kayo ng chance.